Today ay mag-overnight kami sa isang abandonadong isla dito sa Binangonan, Rizal. Marami ng kwento ang bumabalot sa isla na to at ngayong gabi, yun ang aming bubuksan. Alas 12 ng tanghali nang bumiyahe kami papuntang Barangay Ithan, Binangonan, Rizal. Okay, touchdown na kami. Hello po! Hawakan nyo na yung daan ah. Siya si Kuya Sandy ang maghahatid sa amin sa islang sadya namin. So yan mga idol, meron tayo ditong kakapanayamin na residente ng Barangay Ithan. So may matao po ba dito? May nakatira pa o wala na talaga as in? Wala naman siyang tao doon, meron lang nagpupunta, mga naliligo, nagsiswimming, tapos may namimiwas. Pero sabi nila meron daw talagang, minsan merong ano daw doon, delikadong lugar daw. May mga kababalaghan. Sabi nila, eto papa ko alam yun eh. Kasi dati, noong araw pa daw yun eh. Marami naman nakakakita ng ano eh, na meron daw babae talaga na. Tara na! Tara na! Tara! Wala po kaming life vest kaya meron kaming galon. Ayan. Pagsapit ng alas 2:30, nagtungo na kami sa aming target sakay ng bangka. Uy! Sa kalagitnaan nga ng biyahe namin ay may natanaw kaming iba pang isla. Kaya naman dumaan muna kami dito. Huwag hawak sa gilid ng dirt ha. Okay. Sige, dahan-dahan. Ano? Yun. Doon ka tumapak. Tabi-tabi po. Kay, dahan-dahan ha. Wait lang. Isa-isa. Ikaw muna. Para may taga-atak. Dito ang daan, di naman dyan eh. Nagpipilitan nyo dyan ang daan. Wala man ang daan dyan. Guys, ito yung daan oh. Pulong Diablo. Sikat na tong isang to kasi marami ng vlogs and documentary sa TV ang nag-cover nito. So andun pa sa baba yung iba nating kasama. Dahan-dahan po. May mga bubog oh. May pinagtinikan, ibig sabihin may nagpiknik o kumain dito. Malamang niya nag-inuman pa, pulutan yung tinik-tinik na yun. Ano, ingat po Ma'am Joyce. Hindi ba pag tumapakas, kumapit ka sa akin. Yun. Kaya Kai. Kai. Ang lakas ni Kai. Thank you. Yun, touchdown na kami 5. Grabe, kakatakot guys. Tignan nyo naman yung pagkakayari na ito. Pababa na kami guys. Bye-bye, Puerto del Diablo. Sumaglit nga lang kami dito at bumiyahe na kami sa aming target na isla. Wait lang. Ang init sa wet pad mo din. Grabe to ah. Alas 4 ng hapon, narating na namin ang Isla Pulo kung tawagin. Ako pala ang kauna-unahang vlogger na magko-content nito overnight. Mas safer siya kung titignan and mas madali siyang akyatin. May pahagdan nga eh, oh. Astig. Time check tayo guys, 4 PM. Ayan. Dito na, nakakita na kami ng perfect spot para mapagtayo kami ng tent. Dahan-dahan po kuya, baka may bubog. Pagkatapos namin malinis yung area, sinimulan na namin ang pagsiset up ng tent. Yun. Shoutout nga po pala sa Gala Squad at Rizal Riders Community Philippines. Saka
kay Master Koji, yun, saka kay Wally, and then kay Jao, at saka sa lahat ng kapatid, long live. PRBA. Saka PRBA Taytay po, shoutout po. Press Money, shoutout. Medyo creepy yung place. May dating bahay dito pero binagbag lang. Guys, may nakita kami dito sa in the middle of our searching. Meron ditong ganyan, no. May pundasyon eh. So hindi malabong kung walang tao dito dati. Ay, lakas ng pandawan niya. Sabi niya. Buusan mo yan, ha. So may nahuli na si Primo. Pia. Pakita mo nga. Kawawa, men. Malaki na to dati. Ang ulam na to. Kawawa. Pakawalan mo na. Aka na, pakawalan ko. Breadwinner pa siya ng pamilya nila. Pag-alas 6 na, guys. Thank you Kuya Sandy at Ivan, grabe. Pangatlong balik na nila para maghatid lang ng pagkain at mainit na tubig. Maya-maya ay kumagat na ang dilim. 8 PM, nakapagmadingas na kami ng bonfire. Malaki. Tayo magutong guys, may sinigang sa miso, may atay, meron pa tayong, ano nga to? Pagsapit ng alas 10, minabuti na naming pumasok lahat sa iisang tent. Maya-maya, kinabahan ako. Akala ko kung ano. Biglang nagkaroon ng mga aso sa labas ng aming tent. Tao, gabi. May tumigil na bangka. Gagi, lalabas ako. Hindi, Gagi pa. Wala tayong palag. Pag hindi ako pag hindi tayo lumabas, di lalabas ako. Buksan mo, buksan mo. Buksan mo. Na, patay mo na yung flashlight mo, Hindi, buksan mo, lalabas ako. Gagi, lugi tayo dito sa loob. Buksan mo, lalabas ako. Gagi, may tao, tumigil yung bangka. Gandaan na kayo, ah. Iba ka delikado dyan. Labas, labas. Ano kayo, mag-ready kayo, mag-ready kayo. Hindi natin kabisado dito. Ano siraan? Kawawa naman sila kuya. Siraan sila ng bangka. Natutulog kami kanina guys. May narinig kami na ay tao nga. Baka may ano, may makita So yung pala sila kuya na siraan ng bangka dito. Ang dami pa naman nilang dala, oh. Si kuya nagsisimot pa, oh. Grabe, alanganing oras na pa naman. Ay gagi, nabubog yata ako. Napupog ka? Opo, ayan, oh. Bubog. Grabe, ang hirap nung ginagawa nila guys. Ibabiyahe pa to sa bayan. Bukod sa abala, delikado. Grabe si kuya, oh. Isang basa na rin. Okay na. Grabe sila. Ang ano, saludo sa mga gantong naghahanap buhay, mga idol. So, good morning mga idol. Napagkasunduan namin kanina na dapat mag-iikot-ikot kami. Pero, siyempre, iniwasan namin dito is yung mga ahas na aktibo sa gabi. Yun yung isa sa pinakang pinatatakutan namin, guys. Ayan, kwentuhan muna tayo ng nagkakatakot. Chay, pakita ka sa camera, Chay. Ayan, si Chichay, guys. Guys, sinipuan Sabi niya, wala pa daw siyang experience in any paranormal activities. Ako, marami na ako experience sa ganito, sa mga yung mga hindi may paliwanag na pangyayari na parang minsan ikaw mismo sa sarili mo matatakot ka ikwento kasi hindi maiintindihan talaga ng lahat. Sabi nga ni Isaac Newton na wala talaga tayong kaalam-alam sa daigdig natin. So, kumbaga, yung daigdig natin is ocean, then patak lang yung alam natin. So, kaya yung may mga bagay o pangyayari na hindi talaga sakop ng understanding ng tao, no? Mga batang 90s, marami kami experience sa mga ganyan-ganyan. Meron kami tambayan, yung dinedevelop na lupa ng Santa Lucia. Eh syempre, uso nun yung may mga aswang-aswang pa nun. Bay sila, inihintay nila kami, kinaparing third. Eh di syempre, para malibang, ikot sila. Ngayon, habang nag-iikot sila,
may nakita silang isang lalaki. Siyempre, parang naririnig nila yung, alam niyo yung umuungol na parang, parang baboy. Papalit na ng ano. Nagpapalit na ng ano. Yan na. Yung paglapit nila, paghawi ni Aling Talahib, nung sa akmang pagganyan nila, babatoy na nila, puta, tumatay lang. Tarantado. True to life story yun. Nung maliit pa kami, di ba katulad ngayon, November 1, mahilig kaming, pag mga tropa, punta tayo sa semento. Kasi yung dami. Wala, kuha kami plastic, kanya-kanya na kami Ayun yung dalang binibilog, plastic. tapos ipapahid sa Oo. katabi. No? Kasi, ba yun? kasi dati, nung mga sinauna, yung mga sinaunang panahon, yung mga sahig natin, ang pinapakintab talaga doon, yung mga floor wax, Kandila. spermite, kandila. Bago kami papasok sa school noon, elementary, kailangan mag-ano ka, Kung nagutom. kailangan magbunot, maglampaso, maglinis bago ka pa makakapasok. Pag hindi ka maglinis, hindi ka bibigyan ng baon. Medyo malayo be para Tapos yun. Meron pa nung maliit din ako, nung nung maliit pa. Ma'am Joyce, grabe kayo ah. Inaantay ko yung Yung nakakatakot. Bigla tayo naantala ng mga insekto. Dito tayo magkwentuhan sa loob. Akin yung kape comment. Ito? Oo. Comment. Nung nakaraning ko pa sana gusto sabihin. Kaso nga lang, alam ko kasi ito, lapitin. Nung dumaan ako ng gate to overpass, na malengke ako. May matandang babae doon. May nawakan. Ano siya? Nalilimos siya. Tapos, nung binigyan ko siya, tinawag niya ako. Sabi niya, halika muna, sabi niya. Parang meron akong nakikitang negative sa'yo. So, kinabahan ako. Sabi ko, ano pong negative? Sabi niya, meron kang circle of friends. Sabi niya na nakikitaan ko na may sumusunod. Sabi ko, sa akin po. Sabi niya, oo, malapit siya sa'yo. Ganyan, nakakasama mo. Hindi kasi ako madalas naniniwala talaga sa ganun. Sabi niya, okay lang ba sulat mo yung pangalan ng mga kaibigan mo? Sinulat ko yung mga pangalan ng mga nakasama ko sa RCP. Di ba pumunta tayo ng Laguna? Cut tayo. Hindi, wag mo i-cut. Sabi niya, sige, lagay mo dito sa yung parang sombrero niya. Tapos, pag bumunot siya ng isang name, sabi niya, ito yung tao na sinasabi ko na meron akong hindi magandang nararamdaman. Tapos nung pagkabunot niya, yung pangalan na nandun, pangalan mo. Alam ko. Kaya hindi ko pinapatuloy. Siyempre, kinabahan ako kasi iniisip ko. Sabi ko, paano may solusyon po ba? Kung ano yung pwedeng gawin. Sabi niya, tanungin mo siya, malalaman mo kung anong solusyon. Sabi niya mismo sa yun, 2 words lang. So, ikaw din yung makakasagot kung ano yung solusyon para mawala yung negative na sinasabi niya na susundan daw ng parang engkanto, parang mga ganun. Parang sasapian daw, mga ganun. Kaya nga, nung pumunta tayo dito, sabi ko, magdala tayo asin, tsaka posporo. At ano yung 2 words na yun? 2 words? Oo. Tagalog ko? English? 2 words lang. Wala akong sagot eh. Hindi ko rin alam eh. Kaya hindi ko pinapatapos yung sinasabi mo eh. Ano nararamdaman mo? Wala, chill lang. Hindi, binabasag ko lang yung mood, pero sa totoo lang, kinikilabutan ako. Isip mo na kung ano yung 2 words na yun. Ano ba yung 2 words? Para makabalik tayo sa Kogyo. Sabihin natin dun sa matanda. Tutulungan ka naman niya eh. Alam mo ano yung 2 word? Ano yun? Joke lang! Tarantado ka.
Tulog pa yung mga kasama ko, guys. Labas na tayo. Hello. May aso dito, guys, sa isla. Walang takot na naramdaman. Lahat kami tawa. Puro tawa. Ang saya. Ang saya-saya. Puro kami tawa sa kay Ma'am Joyce. Umaasa akong mababago ang pananaw ng ibang tao sa islang ito at makita ang natural na ganda nito. Babay na kayo sa isla. Salamat! Islang RRCB! Yeah! Bye-bye, doggy!